Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 34 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Formal na ipinakilala si Arthur kay Cynthia Goodsky, ang kilalang tagapagtatag at direktor ng Xerus Academy, isang prestihiyosong institusyon na kinikilalang pinakamataas na antas ng edukasyong pamahika. At pinanggagalingan ng pinakamahuhusay na salamangkero, iskolar, at pinuno sa buong kontinente. Para kay Arthur, ang akademya ay isang di matatawarang simbolo ng kadakilaan. Ang impluwensya nito ay tila higit pa sa lahat ng iba pang paaralan. Ang Xerus ay isang alamat sa mundo ng mahika, at sa tuktok nito ay si Cynthia, isang taong may napakalaking otoridad at respeto. Sa kanilang unang pagkikita, tumitig sila sa isa't isa habang iniabot ni Cynthia ang kanyang kamay bilang pagbati. Nag-alinlangan si Arthur, hindi sigurado sa tamang asal sa ganitong klaseng okasyon. Dapat ba siyang yumuko, makipagkamay, o halikan ang kamay? Sa huli, pinili niyang makipagkamay, ngunit agad siyang pinayuko ng kanyang ina. Si Alice, na humingi ng paumanhin sa kawalan ng kaalaman ni Arthur sa mga formal na kaugalian. Maayos na tinanggap ni Cynthia ang paghingi ng paumanhin, at sinabing siya pa nga ang dapat humingi ng tawad sa pagbisita sa huling oras ng gabi. Ipinaliwanag niya na ginawa lamang niya ito bilang pabor kay Vincent, na nagsalita ng buong pananabik tungkol sa isang batang may pambihirang talento na naninirahan sa kanilang tahanan. Si Vincent, na may matayog na pag-asang makapasok ang anak niyang si Lilia sa Xerus balang araw, ay nakumbinsi si Cynthia na bumisita mismo, isang bihirang hakbang para sa isang taong abala at mataas ang katungkulan. Nais makita ni Cynthia ang kakayahan ni Arthur, kaya mahinahong hiniling na lumipat sila sa isang malawak na lugar upang magsagawa ng demonstrasyon. Agad namang sumang-ayon si Tabitha, ang asawa ni Vincent, at inakay ang grupo patungo sa isang sementadong looban. Nais pa sanang itanong ni Arthur kung maaari na siyang kumain muna, pero agad siyang sinaway ng kanyang ina. Tahimik siyang nagreklamo sa kanyang kasama, si Sylvie, isang maliit na dragon, habang pareho nilang naririnig ang pagkalampag ng kanilang tiyan habang naglalakad. Napansin ni Cynthia si Sylvie at tinanong kung ito ba ay isang alagang hayop ng kanyang ama. Ipinagmalaki ni Arthur na si Sylvie ay hindi basta alagang hayop kundi ang kanyang sariling bond, isang mana beast na kusang nabuo ang koneksyon sa kanya. Ikinuwento niya kung paano niya nakita ang nanay ni Sylvie, isang bihirang nilalang na mukhang lobo na may pakpak na halos patay na habang pinoprotektahan ang kanyang itlog. Dahil sa swerte, si Arthur ang nakatagpo nito at si Sylvie ay napisa sa kanyang piling. Nakitaan ng interes si Cynthia pero muling ibinalik ang atensyon sa layunin ng kanilang pagbisita. Pagdating sa looban, inamin ni Cynthia na gusto niyang makita kung totoo ang sinasabi ni Vincent tungkol sa kakayahan ni Arthur. Sinabi niyang binanggit lamang ni Vincent na si Arthur ay isang augmenter, ngunit tumangging ibigay ang anumang detalye upang hindi masira ang sorpresa. Habang tinititigan si Arthur, iniisip ni Cynthia kung ang kanyang kapanatagan ba ay nagmumula sa tunay na kumpiyansa o sa pagiging mayabang ng kabataan. Samantala, si Arthur ay tila hindi apektado, mas iniisip pa niya ang hapunan, partikular ang inihaw na isda. Nang alukin siya ni Cynthia na gumamit ng armas, tumanggi si Arthur, at binanggit na dahil hindi rin naman kumukuha ng wand si Cynthia mula sa kanyang bewang. Mas mabuting pareho silang lumaban ng walang gamit. Habang nagsisimula ang pagsubok, inalala ni Arthur ang kanyang matinding pagsasanay sa ilalim ni Varion mula sa kanyang nakaraang buhay. Ipinapaalala niya sa sarili kung paanong ang kanyang disiplina sa key arts ay unti-unting naging aktwal na mga elemento sa mundong ito. Una ang apoy at tubig, sinundan ng lupa at hangin, na lahat ay bunga ng pagsasanay ng martial arts. Huminga siya ng malalim, pinakakalma ang sarili, at sinimulang ipadaloy ang kanyang mana pababa sa lupa, pinagsasama ang panloob na enerhiya sa nakapaligid na mana. Nagliyab ang kanyang aura, at ang sementadong lupa ay nagsimulang magbitak sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang nanonood ang lahat sa katahimikan, ipinaliwanag ni Arthur sa kanyang isipan ang kaibahan ng mga augmenter, na hindi tulad ng mga conjurer, umaasa sila sa pisikal na pagsasanib ng mana sa kanilang katawan at sa paligid upang lumikha ng atake.
Para kay Arthur, ito ay isang natural na proseso, pinadali pa ng kanyang kaalaman mula sa nakaraang buhay. Sa wakas, itinapak niya ang kanyang paa sa lupa ng may lakas, dahilan upang umangat ang isang malaking tipak ng semento. Tinadyakan niya ito sa ere, at lumipad ito patungo kay Cynthia, isang makapangyarihang pagpapakita ng kanyang kakayahan. Ngayon, ang lahat ay nakatutok kay Cynthia, hinihintay kung paano tutugon ang direktor ng pinakaprestihiyosong akademya ng mahika sa buong kontinente sa pagpapamalas ni Arthur ng tunay na lakas. At dito nagtatapos ang chapter 34 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 35? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.